Isang mapagpalang araw po para sa inyong lahat. Ako nga po pala si Alex Mel and welcome back to our 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. And for today po ay i-continue po natin yung ating serye na tinatalakay na Emmanuel, God with Us. And for our topic po for today ay may pamagat po na The Divider of Time. And for our scripture naman po, you can find it on Book of Galatians chapter 4 verses 4 to 5. And basahin po natin yung kasabihan po dito sa talata. For the English version po, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. And for the Tagalog version naman po, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. So yun po yung talatang pag-aaralan natin for today at pagtutuunan po ng pansin. And for our teaching naman po, number 1, Old Covenant Law and New Covenant Grace. Ibig sabihin po nun, ang lumang tipan daw po ay batay po sa batas na nagbibigay diin po sa paggawa upang maging matuwid sa harapan po ng Diyos. Samantalang ang bagong tipan naman po ay nagpapakita po ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan po ni Kristo. And na nagbibigay po ng kaligtasan hindi dahil sa ating gawa, kundi po dahil sa kanyang pag-ibig. And for our second teaching, Old Creation and New Creation. Lumang nilikha daw po ay ang mga makasalanang estado ng tao bago makilala si Kristo. Samantalang ang bagong nilikha naman daw po ay ang bagong pagkatao natin na nilikha sa katuwiran at kabanalan sa pamamagitan po ng pananampalataya po sa Kanya. And for our last teaching, Old Self and New Self. Ibig sabihin po nito na ang dating pagkatao daw po ay puno ng kasalanan at mga maling ugali. Ngunit ang bagong pagkatao naman daw po ay itinawag upang mamuhay ayon po sa kalooban po ng Diyos. Ang bagong katauhan daw po ay tinatanggihan ang masama at tinatanggap ang katuwiran. And for our application po, tayo naman po ay dadako. Number 1 po ay level up our commitment to Jesus. Ibig sabihin po nun na huwag daw po tayo manatili sa relihiyosong gawain lamang, kundi itaas natin ang ating debosyon sa Diyos sa pamamagitan po ng pusong punong-puno ng pag-ibig at pananampalataya sa kanyang biyaya. And for our second application, live our new creation identity in Christ. Ibig sabihin po na yakapin daw po natin ang bagong buhay na ibinigay ni Kristo. At ipakita po ito sa pamamagitan daw po ng mga mabubuting gawa at pananatiling tapat sa kanyang kalooban. And for our last application, number 3 po ay let go of our past life and bad behavior. Ibig sabihin naman po na bitawan na daw po natin yung mga dati nating kasalanan, masasamang ugali at mga maling kaugalian. And sinasabi din po doon na magbago daw po tayo ayon sa tawag ng Diyos at hayaang magliwanag yung kanyang katuwiran sa ating buhay. And dito po nagtatapos ang ating devotion for today. And maraming salamat po sa pakikinig.